Mabuhay Pilipinas and hello to the rest of the world. Ito po ang inyong kahabit, Reverend Father Rogie Mark Guanzon, MS of the Missionaries of Our Lady of La Salette. Welcome to the Congregation of the Missionaries of Our Lady of La Salette here at the National Shrine of Our Lady of La Salette, Bigatu, Silang, Cavite. Tuloy po kayo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kahabit. Muli, naririto po ako upang ibahagi sa inyo ang kaalaman tungkol sa Missionaries of Our Lady of La Salette. Pero bago natin malaman ang bagay na yan, mas magandang tingnan po muna natin ang aparisyon ng mahal na Birhen ng La Salette, sapagkat dito nagmula ang kongregasyon ng Missionaries of Our Lady of La Salette. At ano ba itong aparisyon na ito? Ito ay aparisyon ni Maria na nagpakita sa bundok ng La Salette noong September 19, 1846. At si Maria ay nagpakita sa dalawang bata, kay Maximin at kay Melanie. At kung inyo pong makikita ang mga larawan ng mahal na Birhen ng La Salette, may tatlong tagpo po ito. Una po ay yung tinatawag naming Weeping Mother, kung saan ito ang unang imahe ng pagkakakita ng dalawang bata na si Maria nakasubasab ang kanyang kamay, ang kanyang mukha sa kanyang kamay na umiiyak. At ang pangalawa ay yung conversation kung saan nakipag-usap na si Maria sa dalawang bata, kay Maximin at kay Melanie. At ang pangatlo ay ang muling pag-akyat ni Maria sa langit, pagbabalik ni Maria sa kalangitan. At napakaganda, mga kapatid, sa pananampalataya, dahil ang unang mga salita na namutawi sa mahal na Birhen ng La Salette ay, "Lumapit kayo, mga anak, huwag kayong matakot." Napakaganda ng imbitasyon na ito. Sa panahon natin ngayon, napakarami tayong takot na nararanasan sa ating buhay. At ito ay patuloy na paanyaya ng mahal na Birhen ng La Salette, hindi lamang noong araw siyang nagpakita, kundi sa araw-araw ng ating buhay, si Maria ay nagpapaanyaya na tayo ay lumapit sa Kanya upang mawala ang ating mga takot. At alam nyo, sa mensahe ng mahal na Birhen ng La Salette, ito ay umiikot sa isang napakahalagang bagay. Isang napakahalagang bagay na dapat na mangyari sa bawat mananampalataya. At ano ito? Ang pagbabalik loob. Ito ang sentro ng kanyang mensahe. At upang magampanan, upang mangyari itong pagbabalik loob, may dalawang bagay na iniwan si Maria. May dalawang bagay na binigyan niya ng diin sa kanyang mensahe. Ito yung pagbibigay ng kahalagahan sa banal na Eucharistia. At ang pangalawa ay ang kahalagahan ng pananalangin. Bakit? Dahil itong banal na Eucharistia ay ipinakita niya sa kanyang mensahe na noong panahong iyon, konti na lamang ang nagtutungo para manalangin, para magsimba. At ito ang nagiging dahilan noong panahong iyon kung bakit bumibigat ang kamay ng Panginoong Jesucristo na nakabayubay sa krus. Bakit? Dahil hindi na binibigyan ng halaga ang banal na Eucharistia. Kaya sa kanyang mensahe, ito ang kanyang binigyan ng diin. At yung buhay pananalangin, napakaganda, dahil tinanong din ni Maria ang dalawang bata, "Do you say your prayer well, my children?" At ano ang sagot ng dalawang bata? "No, Madam." Kaya ang paalala ni Maria, "Please say an Our Father and a Hail Mary in the morning and in the evening." At kung may panahon pa kayo, pag-igihin pa itong buhay pananalangin. Kaya mga kapatid, sa ating buhay ngayon, ito ay napakagandang paalala din kung paano natin mabibigyan ng halaga ang banal na Eucharistia at ang buhay pananalangin. Bakit? Dahil ang bunga ng dalawang bagay na ito ay ang pagbabalik loob. Ang bunga ng banal na Eucharistia, ang bunga ng pananalangin ay pakikipagkasundo. Pagbabalik loob sa Diyos, sa kapwa, at sa ating sarili. At mangyayari lamang yan, uulitin ko mga kapatid,
kung maisa sa buhay natin at pagninilayan ang mensahe ng mahal na Birhen ng Lazalet na bigyang halaga ang banal na Eucharistia at panalangin. At lagi din namin sinasabi, mga kapatid sa pananampalataya, na noong nagpaalam ang mahal na Birhen ng Lazalet kay Maximin at kay Melanie, noong natapos ang kanilang pag-uusap, ang huling habilin ni Maria, "Make this message well known to my people." Ito yung misyon na iniwan ni Maria sa dalawang bata. At napakagandang tingnan sapagkat nakaabot sa iba't ibang lugar, nakaabot sa iba't ibang bansa ang tungkol sa mensahe ni Maria. At ito ay nagpapatunay na naging matagumpay ang misyon na ipinagkaloob kay Maximin at Melanie na ipalaganap ang kanyang balita. At ulitin ko po, tulad ng lagi naming sinasabi sa lahat ng nagkakaroon ng kaalaman tungkol sa aparisyon ng mahal na Birhen ng Lazalet, we become the new generation of Maximin and Melanie, kung saan tayo ngayon ang magpapatuloy upang ipalaganap ang mensahe ni Maria, ang kanyang mensahe ng pagbabalik loob sa Diyos, sa kapwa at sa ating sarili. At nawa itong pagbabalik loob na ito ay ang bunga ng kahalagahan na ibinibigay natin sa banal na Eucharistia at sa buhay pananalangin. Kaya mga kahabit, ito ang unang bahagi na aking ipagkakaloob sa inyo, kung saan nagkaroon tayo ng kaalaman tungkol sa aparisyon ng mahal na Birhen ng Lazalet at tungkol sa kanyang mensahe. Uulitin ko po, si Maria ay nagpakita sa bundok ng Lazalet noong September 19, 1846. At ang kanyang sentro at ang sentro ng kanyang mensahe ay ang pagbabalik loob. At ipinagkaloob ito sa dalawang missionaries, sa dalawang bata, kay Maximin at Melanie. Kaya muli mga kahabit, sama-sama nating ibahagi, sama-sama nating ipalaganap ang mensahe ni Maria na nagpakita sa bundok ng Lazalet. Ngayon mga kahabit, dadako tayo sa kaalaman tungkol sa aming kongregasyon, sa Missionaries of Our Lady of Lazalet. Siguro kung mayroong malaking pagkakaiba sa ibang congregation, ito yung meron silang specific na founder. Tulad ng Franciscan, merong Saint Francis of Assisi. Dominican, may Saint Dominic, Augustinian, mayroong Saint Augustine. Pero alam niyo po, yung kongregasyon namin, ang Missionaries of Our Lady of Lazalet, ito po ay sumibol dahil sa aparisyon ng mahal na Birhen ng Lazalet. Hindi po sinabi ni Maria na bumuo ng kongregasyon po. Ito po yung tagpo kung bakit nagsimula ang kongregasyon ng mahal na Birhen ng Lazalet. Noong nagpakita si Maria, maraming tao na ang nagtungo doon sa apparition site. At ang ginawa ng obispo, noong panahong iyon, nagpadala siya ng mga diocesan priests doon sa apparition site para ipagkaloob yung mga sakramentong kinakailangan ng mga taong nagpupunta. And then, they decided, after several years, they decided to become a religious. At itong mga diocesan to na pare, tinawag ang kanilang sarili bilang Missionaries of Our Lady of Lazalet. Yung mga diocesan na pare na ipinadala ng obispo, na kung saan sila ang nagkakaloob ng mga sakramento na kinakailangan ng mga taong nagtutungo doon sa apparition site, after several years, nag-decide sila na maging isang religious, at ang pangalan na kanilang napili
ay ang maging missionaries of Our Lady of La Salette. At ano ang kanilang pinaka-misyon bilang missionaries? Yung ipalaganap ang debosyon sa mahal na Birhen ng La Salette, patuloy na ipalaganap ang mensahe ng mahal na Birhen ng La Salette, ang tungkol sa pagbabalik loob, pakikipagkasundo. Kaya ang naging karisim namin, kaming mga missionaries of Our Lady of La Salette, ay reconciliation. Kung inyo pong mapapansin, nung nagpakita ang mahal na Birhen ng La Salette po, sa kanyang imahe, mayroong krus sa kanyang dibdib. At ang krus sa kanyang dibdib ay may katangi-tanging simbolo. Mayroong hammer and pincer. At itong krus na to ay binigyan ng kahulugan ng mga misyonero ng mahal na Birhen ng La Salette, kung saan yung martilyo ang sumisimbolo sa kasalanan ng sanlibutan, sapagkat martilyo ang ginamit noong ipinako ang ating Panginoong Hesukristo. At bakit ipinako ang ating Panginoong Hesukristo? Dahil sa ating mga kasalanan. At ano naman po yung pincers? Ito yung ginagamit sa pambunot sa pako. At upang bunutin ang pako ng kasalanan, kailangang magbalik loob. Kailangang makipagkasundo. Kaya ito ang naging karisim ng missionaries of Our Lady of La Salette, ang patuloy na anyayahan ang bawat isa na magbalik loob. Ang patuloy na ipalaganap ang mensahe ni Maria na nagpakita sa bundok ng La Salette na magbalik loob. Kaya mga kahabit, ito po ang maliit na bahagi tungkol sa aming congregation. At marami na pong misyon sa iba't ibang lugar ang aming kongregasyon. At iba't ibang province na po ang aming congregation. Meron po sa Pransya, sa Italy, sa Amerika, sa Angola, sa Madagascar, sa Brazil, sa Argentina, sa USA, sa India, sa Myanmar, dito po sa Pilipinas. At patuloy pang lumalaganap dahil ngayon po dito sa Pilipinas, mayroon po kaming mga seminarista na galing sa iba't ibang bansa dito sa Asia. Meron po sa Vietnam, sa Indonesia, at sa Timor-Leste. At patuloy na nagsusumikap ang aming kongregasyon upang patuloy na ipalaganap ang debosyon at pagkakakilanlan sa aparisyon ng mahal na Birhen ng La Salette. Kaya muli mga kahabit, ito po ang maliit at simpleng panayam tungkol sa aming kongregasyon bilang missionaries of Our Lady of La Salette. Muli mga kahabit, naririto po ulit tayo para ipagpatuloy ang panayam tungkol sa aming kongregasyon. Tulad ng nasambit ko po, marami ng presensya ang missionaries of Our Lady of La Salette sa iba't ibang bansa. At ngayon ay meron nga po rito sa ating bansa, sa Pilipinas. At ngayon ay bigyan naman natin ng diin, ano ba yung mga mission ngayon ng missionaries of Our Lady of La Salette dito sa Pilipinas? Una po, ay mayroon po kaming mga eskwelahan sa Isabela. Marami pong eskwelahan sapagkat yung mga missionaries of Our Lady of La Salette na unang nagtungo dito, ito po ang simula na kanilang ginawa upang ipalaganap ang debosyon sa mahal na Birhen ng La Salette at ang kanyang panawagan sa pagbabalik loob. Kaya't kung kayo po ay makatutungo sa Isabela, kilalang kilala po ang La Salette doon dahil sa dami ng mga eskwelahan. At
mayroon din pong mga parokya na handle ng Missionaries of Our Lady of La Salette sa iba't ibang dioceses. Meron din pong isang parokya sa Ramon Isabela. Meron po sa Diocese of Novaliches, may 2 parokya po. Meron po ring parokya sa Antipolo, sa Diocese of Antipolo, at ito po ay nasa Talim Island. Meron pong 3 parokya sa Lingayen, Dagupan, at 2 parokya po sa Ilocos. At dito po sa Cavite, ito pong National Shrine of Our Lady of La Salette. Meron din pong parokya sa Dasmariñas, Cavite, at ang Missionaries of Our Lady of La Salette din po ang chaplain sa Medical School at Hospital ng De La Salle sa Dasmariñas, Cavite. Ito po yung mga misyon ng mga pari at relihiyoso ng Missionaries of Our Lady of La Salette sa Pilipinas. At meron din po kaming mission pa sa abroad. May mga parokya sa California, sa Hawaii, sa Australia, at merong mission sa mismong apparition site na kung saan nagpadala ng isang Pilipino para maging katuwang sa paglilingkod na kinakailangan doon sa apparition site. At meron din po ngayon sa Africa, sa Tanzania, na mayroon din pong paring Pilipino na ipinadala upang patuloy ang pagpapalaganap tungkol sa mensahe ng mahal na Birhen ng La Salette. At ngayon po, nais kong bigyan ng diin sa inyo mga kapatid, itong National Shrine ng Our Lady of La Salette, dahil ito po ang isa sa pangunahing misyon ngayon na mayroon ang kongregasyon dito sa Pilipinas. No po? Itong National Shrine of Our Lady of La Salette, ito po ay located dito po sa Bigato, Silang, Cavite. At tulad nga ng paulit-ulit kong sinasabi, ang mensahe ng mahal na Birhen ng La Salette ay tungkol sa pagbabalik loob. Kaya't dito po sa Pambansang Dambana ng mahal na Birhen ng La Salette, binibigyan po namin ng halaga ang sakramento ng kumpisal. Kaya po sa inyo mga kahabit, kapag ka po nagnanais kayong tanggapin ang sakramento ng kumpisal, ito po ay paanyaya sa inyo na pwede po kayong magtungo dito anumang oras para tanggapin ang sakramento ng kumpisal. Alam niyo po, bilang isang pare, nakakatuwa dahil nagkaroon ako ng panayam sa aming obispo dito sa Diocese ng Imus, kay Bishop Ray. At dito ko nakita kung gaano ba talagang kahalaga yung sakramento ng kumpisal. Sabi sa akin ni Bishop Ray, alam mo, Father Rogie, kahit anong ganda ng homily natin, kahit anong ganda ng reflection natin, kung hindi natin maihahatid ang mga tao para mangumpisal, hindi pa namumunga yung ating ginagawa. Dahil magkakaroon lamang ng harvest time dahil sa magagandang homilya, dahil sa magagandang reflection, kung yung mananampalataya ay naihahatid natin na tanggapin ang sakramento ng kumpisal. Kaya ito ay paanyaya po sa inyong lahat na bukas ang Pambansang Dambana ng mahal na Birhen ng La Salette para ipagkaloob ang sakramento ng kumpisal. At nais rin po namin ipaalam sa inyo na itong National Shrine of Our Lady of La Salette ay isa sa mga Jubilee Churches dito sa Diocese ng Imus. At araw-araw po ay may misa. May misa tuwing umaga sa ganap na alas 7 at sa hapon sa ganap na alas 5:30. Ito po ang schedule tuwing weekdays, no po. Monday to Friday po, 7 in the morning and 5:30 in the afternoon. At tuwing araw po ng Sabado, ito naman po yung araw na itinalaga para sa karangalan ng mahal na Birhen ng La Salette. Kaya tuwing alas 7 ng umaga, bago po ang misa, ay nagkakaroon ng nobina. At sa hapon naman po, alas 5 ng hapon, nagkakaroon pa rin po ng nobina at susundan po ng misa. At mayroon po kaming tinatawag na natatanging debosyon sa mahal na Birhen ng La Salette. Ito po yung prosesyon ng liwanag o flambeau. Pagkatapos po ng banal na misa, simula po dito sa simbahan, magtutungo po papunta doon sa facsimile, yung tagpo ng pagpapakita ng mahal na Birhen ng La Salette, ang mga mananampalataya.
dala ang liwanag ng kandila, ito ay sumisimbolo din. Sa tulong ng pananalangin ng mahal na Birhen ng Lazalet, magkakaroon ng liwanag ang ating mga panalangin. At alam niyo po, itong flambeau o yung procession ng liwanag ay araw-araw po yung ginagawa doon sa apparition site, sa Basilica, kung saan nagpakita ang mahal na Birhen ng Lazalet sa bundok ng Lazalet. No po? Kaya ito ay paanyaya namin sa inyo. At tuwing araw naman ng linggo, mayroon pong 6 na misa dito sa Pambansang Dambana. Ito po ay sa ganap na ika-6:30 ng umaga, ika-8 ng umaga, ika-10 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 5 ng hapon, at ika-6:30 ng gabi. Yan po ang mga schedule ng banal na misa dito sa Pambansang Dambana ng mahal na Birhen ng Lazalet. At patuloy ko po at paulit-ulit kong sasambitin sa inyo, ano po, anytime magtungo po kayo dito para tanggapin ang sakramento ng kumpisal. At marami po ang nagpatotoo, mga kahabit. Maraming miracles ang nangyari dahil sa intercession ng mahal na Birhen ng Lazalet. Hindi man ganong kakilala ang mahal na Birhen ng Lazalet tulad ng Fatima or Lourdes, dahil ang miracles na malimit na nagmumula sa mahal na Birhen ng Lazalet ay ang pakikipagkasundo. Pakikipagkasundo sa sarili, pakikipagkasundo sa Diyos, at pakikipagkasundo sa kapwa. At kapag ka ikaw ay nagkaroon ng miracles para magkaroon ng pakikipagkasundo, hindi ito kailangang i-announce sa napakaraming tao dahil ito'y para sa iyong sarili. Para sa iyong sarili at relasyon mo sa Diyos, sa kapwa. Kung kaya't itong mga miracles na nangyayaring ito ay sa kalooban ng bawat isa. Pero meron din naman sa tulong ng pananalangin ng mahal na Birhen ng Lazalet, may nakapagsabi rin po na nagkaroon sila ng anak, nakapasa sa iba't ibang pagsusulit, mayroong gumaling sa sakit. Maraming iba't iba rin namang milagrong nangyari dahil sa tulong ng pananalangin ng mahal na Birhen ng Lazalet. Pero tulad po ng sinabi ko sa inyo, kung mayroong napakaraming milagrong masasambit tungkol sa karangalan ng mahal na Birhen ng Lazalet, ito po yung pakikipagkasundo, pagbabalik loob. At kung nagnanais po kayong magkaroon ng kapayapaan sa inyong buhay sa pamamagitan ng pakikipagkasundo, pwede po kayong magtungo dito at lumapit sa mahal na ina na nagpakita sa Lazalet upang hingin ang kanyang pananalangin, upang hingin ang kanyang tulong. At muli, mga kahabit, ito yung mga bagay na mayroon dito sa Pambansang Dambana ng mahal na Birhen ng Lazalet. At kung kayo po ay makatutungo dito, napakaganda po sapagkat medyo malawak po ang lugar ng National Shrine ng Our Lady of Lazalet. Lubos kayong makapananalangin, makapagdarasal, at higit na maramdaman ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng paglalakad-lakad dito sa aming vicinity. Makikita niyo po ang iba't ibang imahe ng mahal na Birhen dito sa vicinity. Meron din pong malawak na Stations of the Cross. At meron din po yung tulad nga ng sinabi ko, yung tinatawag naming facsimile. Ito yung tagpo ng pagpapakita ng mahal na Birhen ng Lazalet. At dito sa National Shrine ng Our Lady of Lazalet, na andito rin po yung iba't ibang formation level namin. Nandito po yung mga nag-aaral ng philosophy, na andito po yung nasa stage na ng postulancy at ng stage ng novitiate. At isa pa pong paanyaya, misyon at isa sa mga ministry nitong National Shrine of Our Lady of Lazalet ay ang mag-facilitate ng retreat and recollection. Kaya kapag ka po meron kayo o sa inyo na nagnanais na mag-retreat at mag-recollection, meron po kaming retreat house. Open po ito para sa inyo, para kayo ay tanggapin, no po. Meron po kami doon na pwede kayong i-accommodate para sa inyong pagninilay, para sa inyong paghuhubog. At ito po yung mga ministry na mayroon. At ang tanging hiling ko lamang po, mga kapatid sa pananampalataya, mga kahabit, ngayong naibahagi namin sa inyo ang tungkol sa aparisyon ng mahal na Birhen ng Lazalet,
ang tungkol sa aming kongregasyon, ang tungkol dito sa pambansang dambana ng Mahal na Birhen ng Lasalet. Kayo sana ay maging kaisa namin, maging kabahagi sa pagpapalaganap ng mensahe na iniwan ng Mahal na Birhen ng Lasalet. At ito po ay tungkol sa pagbabalik loob, reconciliation. Nawa, bilang mananampalataya, ito naman ang hangad nating lahat, ang magbalik loob ang bawat isa sa relasyon at ugnayan sa Diyos. At mapatutunayan ito na may maganda tayong ugnayan sa Diyos kung may magandang ugnayan sa ating kapwa at sa ating sarili. Kaya sa tulong ng pananalangin ng Mahal na Birhen ng Lasalet at sa tulong ng pagsabuhay ng kanyang mensahe, nawa tayong lahat ay magkaisa para magkaroon ng pagbabalik loob at magandang ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Kaya mga kahabit, hanggang dito na lang po muna ang kaalaman na may ibabahagi namin sa inyo tungkol sa pagpapakita ng Mahal na Birhen ng Lasalet, tungkol sa aming kongregasyon at tungkol dito sa pambansang dambana ng Mahal na Birhen ng Lasalet. At panghuli, inaanyayahan ko po kayo na bisitahin itong National Shrine ng Our Lady of Lasalet. Located po ito dito sa Biga 2, Silang, Cavite. Sisiguraduhin ko po sa inyo na kayo ay makakaranas ng presensya ng Diyos, makapagninilay at makapananalangin dito sa sagradong lugar ng pambansang dambana ng Mahal na Birhen ng Lasalet. Mga kapatid, mga kahabit, maraming salamat sa oras na inyong ipinagkaloob. Maraming salamat sa pakikipanayam upang ibahagi ang aming kongregasyon ang tungkol din sa aparisyon ng Mahal na Birhen ng Lasalet. Pagpalain tayong lahat ng Panginoong Diyos at sa tulong ng pananalangin ng Mahal na Birhen ng Lasalet, ipagkaloob ang ating mga kahilingan sa buhay.